Makahulugang nagkatinginan ang sekretary at ang doktor na kasama niya. Walang nagawa doon ang sekretary na maghanap ng panibagong doktor na babae na siyang kailangan ni Kriza. Napailing na lang ito sa doktor na matamang nakatitig lang sa kanya. Nagulat din sa reaksyon ni Nikki yun. Pasensya na dok, narinig mo naman ang sinabi ng amo ko. Kilala mo rin siya na hindi ko mapipilit oras na ayawan niya ang isang bagay. Compensate na lang po kita sa naging abala. Ayos lang, naintindihan ko. Baka ayaw ni Mr. Bentacourt sa lalaki dahil pinagdadamot niya ang babaeng kasama. Ayos na yun, hindi mo kailangan mag-alala. Dinaan na lang yun ang dalawa sa mahinang pagtawa. Mabuti na lang at maraming kontak ang sekretary kaya naman hindi na siya doon nahirapan na maghanap ng iba. Yun nga lang hindi literal na doktor ang kanyang nakuha. Isang authoritative director of gynecology ito sa lugar. Ang direktor ay may kakayahan naman na magreseta ng oral na gamot sa halip na intravenous drip kay Kriza. Tinanggap na rin iyon ni Nick sa katotohanan na babae ito. Bumaba ang temperature ng dalaga pagsapit ng tanghali. Dala ng inom na gamot. Ang naging epekto naman noon kay Kriza ay tulog ito ng tulog na animo ay pagod ng araw na yon. Hindi umalis kaagad ang sekretary na natili siya sa hotel suite. Nagtaka na siya nang makita niyang hindi rin umalis ang kanyang amo. Nanatili rin siya doon. Prenteng nakaupo ito sa sofa, ngunit nang makita niyang gumalaw si Kriza, ay lumapit ito ng kama at hinawakan ng kamay ng dalaga. Napangiti na doon ang sekretary niya, lalo pa nang makita niyang nilaro-laro ni Nick ang mga daliri ni Kriza. Tumalikod ng sekretary at nagkunwaring abala ng mag-angat nang paningin sa kanya si Nick. Ayaw niyang mabulyawan na naman ng abogado. Chris, ayos ka na ba? Nagbabawi ka ba ng tulog? Hindi ka rin ba makatulog ng maayos nung hindi ako umuwi ng bahay? Sunod-sunod na tanong ni Nick sa kanya nang muling ibinalik ang mga mata sa mukha ng dalaga. Sorry na, huwag ka na mag-alala. Aalagaan kita ngayon. Muli pang hinimas ni Nick ang palad ni Kriza na bahagyang kumapal. Marahil ay dahil sa mga gawaing bahay na iniatang niya sa dalaga noong mag-decide siyang magbakasyon si Manang Esperanza. Maliit na sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang maalala ang mga unang araw na tumira ng penthouse ang dalaga. Napakasimple. May kabog sa puso dahil kada titingnan niya ang mukha ng dalaga ay namumula ito. Hindi niya alam sa kilig o dahil sa hiya. Gusto siya nito, alam yun ng abogado. Nararamdaman niya yun. Pero ngayon, minsan na lang ito kung mag-blush. Subalit nakita niya noong katitigan niya si Peter. Ganun na ganun ang pamumula ng mukha nito. Mayroong hiya na pamilyar sa mata ng binata. Binitawan ni Nick ang kanyang kamay. Nababadtrip na naman siya nang maisip niya yon. Pahinga ka pa para mamaya pagising mo. Uuwi na tayo ng penthouse. Tayo ni Nick sabay haplos nang marahan sa ulo nito. Muli siyang bumalik sa sofa upang may i-check sa phone. Alas 5 ng araw na yon ay saka palang nakauwi ng penthouse si Nick. Hindi pa rin gaanong humuhupa ang lagnat pero mababa na yun kumpara noong umaga. Nagsusuka pa rin ito at hinang-hina. Muli pinapunta ng sekretary ang doktor sa penthouse para i-check ulit. Over fatigue, lack of sleep, yun pong nakikita kong dahilan kung bakit siya ganyan. Paano yung pagsusuka niya? Nalilipasan po siya ng gutom kapag hindi niya inaayos. Maaring humantong sa ulcer. Nilamon pa ng guilt si Nick. Alam niyang siyang dahilan kung bakit nagkasakit si Kriza. Ituloy-tuloy niya lang po ang pahinga at ang pag-inom ng gamot. Babalik din ang lakas niya. Tumango lang abogado at inihatid na ang doktor sa labas ng pintuan. Bumalik siya ng silid kung saan nakahiga pa rin ang matamlay na katawan ni Kriza. Maputla pang mukha nito, malamlam pa rin ang mga mata. Ngunit mabuti-buti na yon kumpara kanina na parang papel ang putla nito. Sumilid sa isipan ni Nick ang ginawa niya ng nagdaang gabi. Noong sinabi nitong masama ang pakaramdam niya at wala siya sa mood, dapat hindi na lang niya ito pinilit. Yun tuloy ang naging dahilan upang magkasakit ang dalaga na pinagsisisihan niya na ngayon. Huwag kang mag-alala. Sa tulong ng gamot, bubuti ng pakiramdam mo at babalik na sa dati ang lakas mo. Sorry nga pala sa mga nasabi at ginawa ko para sumama ang loob mo. Nag-iwas ng mga mata niya si Kriza. Heto na naman siya. Maniniwala na naman sa mga sinasabi nito tapos masasaktan na naman pagkalipas ng ilang araw. Natatanga na naman ang puso niya. Napakabilis niyang maniwala kahit na alam niyang baka hindi yon totoo. Ganun naman talaga yata kapag nagmamahal. Nagiging bobo, nagiging tanga, saka martir ka. Hindi ko yun uulitin, Chris. Dumukwang palapit sa mukha ng dalaga ang mukha ni Nick. Banayad na hinalikan niya ito sa pisngi. Sumunod at tinumbok niya ang labi nitong kahit na mainit ay hindi niya alintana.
Hindi gumalaw o nag-iwas ng mukha si Kriza sa kanya. Hinayaan niyang halikan siya nito ng ilang minuto. Unti-unting namulang magkabilang pisngi ng dalaga. Maya-maya pa ay namuna ang luha sa mga mata ni Kriza. Tama na, Nick. Oras na para tumigil. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Bumalik niya siya. Siya nang asikasuhin mo. Pakawalan mo na ako. Makakabuti yun sa akin. Sa'yo, sa ating lahat. Hindi makahuma doon si Nick na natiling nakatingin ang mga mata sa kanya habang pinapakinggan niya mga salita ng dalaga. Hindi niya mapigilang maramdaman ng sakit. Paano niya ba sasabihin dito na ayaw niya pang tumigil? Ayaw niya pang bumitaw. Gusto niya pang ituloy iyon nang hindi sasama ang loob nito at babalik ang sakit na iniinda niya. Paano? No, Chris. Hindi pa itong tamang oras. Gusto ko pa. Gusto ko pang manatili ka sa akin. Pagod na ako, Nick. Hayaan mo na ako. Nagkatinginan pa silang dalawa pero hindi maikakaila ang sakit na nasa kanilang mga mata. Tuluyan ng pumatak ang luha doon ni Kriza. Walang pakundangang sinalo na yun ng mga daliri ni Nick. Binalot sila na nakakabinging katahimikan. Matalino si Nick halos sa lahat ng bagay at sa pagdedesisyon. Ngunit ng mga sandaling iyon bigla siyang nablangko. Naging bobo, parang nawala siya sa kawalan. Gusto niyang habang buhay na makasama si Kriza pero hindi niya yung tahas ang masabi sa dalaga. Gusto pa sana ni Kriza na magmakaawa kay Nick. Ngunit naisip niya na paano kung singilin siya nito ng malaking halaga. Paano kung bitawan nito ang kaso ng papa niya? E di mas mahihirapan siya? Sa mga sandaling iyon ay pinagsisisihan niyang sinabi niya ditong pagod na siya. Nadala lang naman siya ng bugso ng kanyang damdamin. Nakaramdam na naman siya ng pagguhit sa spinal cord niya ng lamig. Sign niya na parang lalagnatin na naman siya. Nagkatunog na ang mga hikbi niya. Lumakas pa yon ng puno ng pag-iingat siyang yakapin ni Nick na para bang isa siyang mabasaging gamit. Ano na lang ang gagawin niya oras na pumayag itong pakawalan siya at hayaang umalis. Tsaka magiging problemado na naman siya. Pagod ka na, you just need to rest, Chris. Matulog ka ulit, ipahinga mo na muna ang isipan mo. Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan kapag magaling ka na. Kapag wala nang masakit sa'yo, ha? Huwag mo na muna tong alalahanin. Ani ni Nick na inayos ang kumot sa kanyang katawan. Mas naiyak si Kriza. Gumalaw ang Adam's apple ni Nick habang pinapanood niyang umiiyak ang dalaga. Marahan niyang hinagod ng likod nito upang aluin dahil nakikita niya sa mga mata ng dalaga ang bigat. Maaaring nakakapagsabi ito ng mga ganitong bagay dahil may sakit siya. Baka kapag naging okay na to, bumalik sila sa dating sila, yung dating sigla ng penthouse ng dahil sa presensya nilang dalawa ni Kriza. Matulog ka na muna, Chris. Tulog na muna, baby. Ulit niyang matapos aplisin ng isang pisngi nito. Nabulabog sila ng malakas sa tawag mula sa phone ni Nick. Tumayo si Nick nang makitang tawag yun mula sa kababata niyang si Rodel. Ni-loudspeaker niya pa yon matapos na muling maupot ibinalik ang kanyang paningin kay Kriza na nakatingin na rin sa kanya. Tumigil na ito sa kanyang pag-iyak. O Rodel, ano kailangan mo? Bakit ka napatawag? Ang aga pa. Pagak na tumawa ang nasa kabilang linyang hindi kaila ang pang-aasar sa tono nito. Nasaan ka? Labas tayo ulit mamaya. Sinira mo ang mood ng party natin kagabi. Sabi ni Nelia, magsiset daw siya ng panibagong party ngayong gabi. Invited ang lahat ng mga naroon sa party kagabi. Nahuli ni Nick ang ginawang pag-irap ng mga mata ni Kriza bago siya humarap sa kabilang direksyon nang marinig nito ang pangalan ng kanyang dating nobya. Kumibot ang labi ni Nick na nasilayan niyang reaksyon nito. Malamang trete na naman ang dalaga sa nabanggit na ex-girlfriend niyang si Rodel. Saka hingan mo na rin ang apology ang kumag na si Peter. Siya rin talaga yung sumira sa magandang party eh. Madaldal pa nitong dugtong na akala mo'y siyang nasaktan sa mga pangyayari sa nagdaang gabi. Party goers lang din naman siya. Siya nga pala, wala kang masamang ginawa kay Kriza Aguilon, hindi ba? Hindi mo siya sinaktan, physically, emotionally, hindi ba? Kita naming lahat kung paano mo siya hilahin. Wala siyang kasalanan, normal lang na reaction yun ng kahit na sinong babae. Saka aminin mo rin na may kasalanan ka. Katabi mo si Nelia, tapos kung ano-ano pang sinasabi niya kaya malamang, ay nagsiselos na sa kanya ang girlfriend mo. Para ka namang bago, Nick eh. Malamang mahal ka niyan. Lumapad pang ngisi ni Nick. Hindi siya napipikon. Natutuwa pa nga siya sa mga naririnig mula sa kaibigan. Sa pagkakataong iyon ay humarap ng muli sa kanya si Kriza na may masamang tingin kahit na malamlam pa rin ang kanyang mga mata at namumula. Pinaliit pa ni Nick ang mga mata kay Kriza. Hindi nito umiiyak kagaya kanina. May kislap na doon. Kislap ng selos na hindi niya maipaliwanag. Hindi ako nagseselos. Halos sumabot pa sa tenga ni Nick ang kanyang mga ngiti. Binato na siya ni Kriza ng una na agad naman niyang naiwasan.
Makikitang sobrang napipiko na siya sa binata kahit na wala naman itong sinasabi sa kanya at ang kaibigan lang nito sa kabilang linya ang patuloy sa kanyang pagsasalita. Pwede ka makipaglampungan kung kanino mo gusto, wala akong pakialam. Hindi ako nagsabi niyan, narinig mo naman si Rodel. Palatak na turo pa ni Nick sa kanyang cellphone na nasa tenga pa rin. Pigil ang kanyang ngisi. Bakit akong binabato mo ng unan? Napanganga na si Rodel na nasa kabilang linya. Napahawak na siya sa bibig niya. Nai-imagine niya na malikot niyang imahinasyon kung anong nangyari sa nagdaang gabi sa pagitan nilang dalawa. Tumikim siya. Nasapok na ang noo, bahagyang umubo-ubo. Nahulaan niya naka-loudspeaker ang tawag niya. Pasensya na, Kriza. Hinuha ko lang naman yun. Huwag mo sanang seryosohin. Muli pa siyang tumawa. Hiyang-hiya na sa kanyang mga pinagsasabi. Magkasama pala kayong dalawa ngayon. Huwag mo nang pansinin ang sinabi ko, Kriza. Huwag kang magalit sa boyfriend. Nick, bakit mo naman loudspeaker pang tawag ko? Ano pang mukhang ihaharap ko niya sa girlfriend mo kapag nagkita kami ulit? Si Nick naman ang malakas na humalakhak. Tinanggal na niya ang loudspeaker noon. Tinanggal ko na. Aniyang nakatingin pa rin kay Krisa ng mga sandaling iyon. Napamuro na ng mahinang kanyang kababata sa kabilang linya. Kung kaharap niya lang ito ang mga sandaling iyon, paniguradong nasikmuraan na niya sa kalokohan niyang ginawa. Ipahiya ba naman siya? Pumunta ka na mamaya. Minsan lang naman umuwi ng bansa si Nelia. Ayaw mo pang pagbigyan? Ilang linggo lang yun dito at babalik na ulit ng Canada. Sulitin na lang natin. Saka magtatampo yun sa'yo. Sigurado si Rodel na hindi matitiis ni Nick ang dating nobya. Mahal na mahal niya ito dati. Saka sa pananalita ng girlfriend itong si Krisa kanina, malamang hindi siya nito pinipigilang umalis. Kaya ayos lang na pumunta ito sa party. Wala nang ibang may dadahilan si Nick sa kanila para hindi sumipot ng party. Sa kanilang grupo at magkakaibigan, walang babaeng nakakayang hawakan sila sa leeg. Sila ang batas. May mga masasamang ugali pero kadalasan sila ang nasusunod. Walang nakakapigil sa gusto nilang gawin noon pa man. Maliban na lang kung silang lalaki mismong aayaw at hindi pupunta ng mga party. Hindi, kayo na lang muna. Sa susunod na lang ako makikisalamuha sa inyo. Enjoy the party, Rodel. Gulantang na naman ang naging reaksyon doon ni Rodel. Nanlaki ng mga mata niya habang napahaplos na ang isa niyang palad sa kanyang baba. Hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig niya. Nick, seryoso ka ba dyan? Hindi ka pupunta? Bakit naman? Binawalan ka niya? Bakit ka tumatanggi sa party? Hindi ganyan ang pagkakakilala namin sa'yo. Hindi pero masama ang pakiramdam ng girlfriend ko kaya kailangan kong alagaan siya. Siya munang uunahin ko ngayon. Kayo na lang munang magpakasaya sa party mamayang gabi. Sa narinig ay muling napatalikod si Krisa sa banda ni Nick na mula ng mukha niya. Aminin niya man o hindi, heto na naman siya. Nagiging malambot na naman sa mga paganito ng kumag na abogado. Ikaw ba talaga yan, Attorney Nick Bentacourt? Palatak pa ni Rodel sa kabilang linya na tumawang muli. Malakas na tumawa si Nick. Sino sa akala ni Rodel na kausap niyang clone niya? Marahil ay nagtataka na ito dahil hindi ganitong ugali niya na kilala nila. Sa pagkakakilala nila sa kanya, siya ang dapat na pinagsisilbihan at hindi siya ang maninilbihan kapag may babaeng dumating sa buhay niya. Kumbaga, siya ang boss at hindi siya ang pinapasunod. Hindi naman siya alila ni Krisa. Gusto niya lang talaga itong alagaan bilang pagbawi na rin niya sa mga naging kasalanan niya sa dalaga. Oras na para bumawi siya. Huwag mo nga akong lokohin. Hindi ka naman Dr. Nick. Pumunta ka na. Hihintayin ka namin ha. Aasahan ka namin sa party mamaya. See you, Nick. Anitong hindi pa rin doon makapaniwala. Nakapamewang na muling hinarap ni Nick si Krisa. Umikot pa siya sa kabila ng kama upang makita lang ang mukha ng dalagang may takip na ngayon ng unan. Dahan-dahan niyang kinuha ang unan upang tanggalin yun sa mukha nito sabay walang gatol. Naputol ng tawag ni Rodel sa kanya. Wala siyang panahon sa lalaki. Hindi niya rin kailangang mag-explain dito. Anong pakialam nito sa kanyang buhay? Chris, narinig mo naman ng mga sinabi ko, hindi ba? Sapat na ba itong dahilan? Hindi ako aalis at makikiparty kasama nila. Dahil alam ko kung anong mararamdaman mo. Patuloy nitong lumawak ang ngisi. Bagay na hindi pinag-ukulan ng pansin ni Krisa nang mariing ipinikit ang mga mata para hindi ito makita. Batid ni Krisa na ang mga sinabi ni Nick at panunokso nito sa kanya ay isang taktika upang maging malambot siya sa kanya. Inuuto lang siya nito. Tapos kapag bumigay na naman siya, ayan na naman ang pananakit nito ng walang pakundangan. Nanindigan ang dalaga na kung talagang gusto ng binatang manatili siya sa kanyang tabi o sa buhay niya hanggang kailan niya gusto,
Papayag itong pag-usapan nila na magkaroon ng pangmatagalang relasyon at hindi lang sa physical na contact sila nagkakaintindihan. Yun lang naman ang gusto niyang marinig mula sa binata. Kahit pa sinasabi ng karamihan na action is louder than voice, gusto niya pa rin isatinig yun ni Nick. Doon pa lamang siya maniniwala sa abogado. Bakit hindi ka pupunta? Pumunta ka. Hindi matutuloy yun kung wala ka. Patutsada pa rin ni Kriza na muling kinalakhak na lang ni Nick dahil nababasa niyang nagsiselos na naman dito ang dalaga. Sa lumipas na 2 araw na katapusan ng linggong iyon, ay walang ibang ginawa si Nick kung hindi ang alagaan si Kriza at iparamdam na naroon lang siya sa kanyang tabi. Sinigurado niyang kumakain ito sa tamang oras at umiinom ng gamot. Siya na rin ang bumababa sa gabi upang bigyan ng pagkain ang mga kuting na pinapakain ni Kriza. Hindi niya pinayagan ang dalaga na bumaba kung kaya naman siya na lang ang nagpepresentang gagawa ng bagay na yon. Sa study room niya, panakanakang tinuloy ang kanyang trabaho na hindi niya pwedeng ipagpaliban kahit na medyo nahihirapan siya. Basta sinigurado niyang nasa tabi siya ni Kriza nang mamonitor niyang lagay ng kalusugan nito na nakikita naman niyang paunti-unting bumubuti. Hindi niya rin ginalaw ang katawan nito, masaya na sinik sa yakap at halik bago matulog. Alam niya yon lang ang kayang ibigay ng dalaga sa kanya ngayon. Subalit sa tuwing hahalikan niya ang dalaga, ay hindi niya mapigilang mas manabik sa kanya. Yun nga lang ay kailangan niyang pigilan ang sarili dahil baka mas lumala pang sakit nito at kung mapaano pa siya. Sa kabilang banda, hindi pa rin kumbinsido si Kriza na pagmamahal na ang nararamdaman ni Nick sa kanya. Alam niya sa kanyang puso na ginagawa lang iyon ng abogado nang dahil sa interes niyang muling makuha ang katawan niya. Wala itong pakialam sa damdamin niya kung hindi ang inaalala lang nito ay ang katawan niya na pangunahin naman itong intensyon dati pa. Sa loob din ng 2 araw na pahinga ay unti-unti nang bumuti ang pakiramdam ni Kriza. Parang nag-renew na ang dating lakas niya gaya ng dati. Nang araw na yon, habang busy si Nick sa study room, ay nagtungo siya sa kusina upang kumuha ng tubig. Hindi niya na yon kailangan pang iasa kay Nick dahil kaya na rin naman niya ang kanyang sarili. Saktong tapos ubusin ng tubig sa baso ay biglang nag-ring ang doorbell ng kanilang bahay. Sinilip ni Kriza ang pintuan ng study room ni Nick. Tinitingnan kung lumabas ito. Ngunit 1 minuto nang lumipas ay nanatili pa rin yung nakapinid. Paniguradong sobrang busy ng abogado ngayon. Baka sobrang busy niya sa ginagawa. Kausap ni Kriza na tinungo niya ang pintuan. Isa pa, iniisip niyang baka sinati yun at bibisita sa kanila. Kahapon ay tumawag to, nangangamusta. Pupunta raw siya sa penthouse subalit nang malamang may sakit siya at inaalagaan siya ni Nick, binawin nito ang kanyang sinasabing bibisita siya doon. Ngayon marahil nito naisip na bumisita kasi sabi ni Kriza ay bumubuti ng pakiramdam niya. Mahigpit na napahawak ang kamay ni Kriza sa doorknob nang pagbukas niya ng pinto at makita niya kung sinong nasa labas ng pintuan. Hindi yun si Nati, kung hindi ay si Nelia. Hi, wala sa office niya si Nick kaya dito na ako mismo pumunta sa penthouse niya. Anitong malaki ang ngiting parang magkaibigan silang dalawa. Malaki ang pagkakaiba na mga ngiting iyon noong nasa club sila at naglalaro ng games. Nasa loob ba siya? Pwedeng pakitawag? Hindi nag-react doon si Kriza ngunit sa kaloob-looban niya ay tinitiris na niya ang babae. Gumilid na siya, nilakihan niya ang bukas ng pintuan upang ipakitang iniimbitahan niya ito. Tuloy ka, nasa study room. Tatawagin ko lang, ipapaalam na nandito ka. Hindi na niya hinintay pang sumagot at pumasok si Nelia at tinalikuran na niya ito. Walang emosyon na dumiretso siya sa pintuan ng study room ng abogado. Ilang beses na kumatok ito. Nick, tinulak na ni Kriza ang pintuan upang buksan niyon, hindi siya pumasok sa loob. Nanatili lang siya sa may pintuan at nakasungaw ang ulo. Nagangat ng mga mata niya si Nick nang maramdaman siya nito. May bisita ka. Sino? Tanong ni Nick na wala namang inaasahang bibisita sa kanya sa penthouse. Si Nelia, napatayo na si Nick sa kanyang swivel chair at naalis na niya ang kanyang suot na reading glass. Noon lang siya nakita ni Kriza na suot yun na lalo pang nagpadipina ng gwapong itsura niya. Kinusot niya ang kanyang mga mata habang nakalingon pa rin sa banda ni Kriza. Si Nelia Conley, ang ex-girlfriend ko? Turo pa ni Nick sa kanyang sarili. Oo, may iba ka pa bang ex-girlfriend na Nelia ang pangalan maliban sa kanya? Napatitig na si Nick sa mukha ni Kriza nang sabihin niya yon. May hinahanap siya sa ekspresyon nito bukod sa kanyang ginagamit na tono.
Yung tipong parang inaasar siya nito. Hindi pinayagan ni Krisa na makita ni Nick ang bagay na yon. Dapat lumabas na wala siyang pakialam kahit pa ng mga sandaling iyon ay parang papatay at lununok na siya ng buhay. Dahan-dahang naupo na si Nick nang hindi niya matagpuan yun sa mukha ni Krisa. Muling itinuon ang mga mata niya sa documents na binabasa matapos suotin ulit ang salamin. Papuntahin mo siya dito. Kalmado niyang utos sa dalaga. Tumalikod na sa kanya si Krisa. Nakakuyom ng mga kamao na lumakad papalayo.